mabilis magdesisyon at saka yung kanyang is very strong political will na kapag alam niyang ito yung tama, ay kailangan ipa-implement kahit pa maraming bumamatikos because yun nga, kailangan din naman may basihan yung mga desisyon na yon. So yung ganun po na mabilis na desisyon. Yes po, no? Talagang itong COVID-19 pandemic ay isang napakalaking hamon po sa atin, no? Lalo na po sa Department of Health. Kasi ngayon lang po nagkaroon ng ganitong kalaking pandemya, buong mundo actually. At kami nagpapasalamat sa ating presidente kasi talaga namang mabilis yung kilos, mga desisyon. And yun nga, nung nagkaroon tayo ng case, or even before paparating, no? Na-activate na yung ating interagency task force na siya talagang mamumuno sa paggawa ng mga polisiya, mga guidelines para ma-guide po lahat kung ano yung mga gagawin po natin, no? Yung mga implementation na strategies na gagawin. So, napakabilis po nung paggawa ng ganong desisyon and then yung pag-declare ng National State of Public Health Emergency at saka yung State of Calamity because ito po yung nagbigay ng yung mandato para magamit po natin yung mga ating mga quick response fund, mga all resources kasi nga nasa state of emergency tayo, public health emergency. Tama po yun, no? Kasi nga, syempre nung una wala pa tayong bakuna, no? So yung ating PDITR na strategy. Pero alam natin na napaka-importante ang bakuna at yun nga, gumawa ng paraan talaga ang ating gobyerno para makakuha tayo nung bakuna na nung limited pa yung supply. Pero talagang prioritize kung saan yung epicenter nitong COVID-19 at yun nga alam naman natin lahat sa NCR ang epicenter. So ayon, kaya tayo ang nanguna dito sa NCR para yung pagbabakuna sa ating mga eligible population at hindi naman ho tayo nagpabaya dahil tayo naman po sa NCR ang may pinakamaraming fully vaccinated individuals at malaki pong tulong yon doon sa ating sitwasyon ngayon na talagang kahit na may mga surges, may mga variants, hindi na po tayo kagaya dati na talagang ang daming mga severe cases, ngayon mild lang at yung ating healthcare system po, hindi ho siya na-overwhelm kasi kahit paano nakapaghanda po tayo. Okay, alam niyo, po, no, as I've said, napakalaking challenge ito at I think, no, yung ating mga polisiya na in-implement, kahit pa binabatikos ang karamihan, kasi nababase po ito sa mga datos, sa mga studies, hindi ho tayo basta nagpapalabas ng mga polisiya at mga guidelines na hindi po based on science. Kasi science-based, nakita naman natin ang epekto ngayon na ngayon nga, no? Oo, bumaba, laking baba. At kahit ngayon na medyo tumataas na naman ang cases, pero still yung ating healthcare utilization rate ay mababa. Ibig sabihin, nakapaghanda po tayo. So, tama po yung ating mga desisyon, alam natin yan, and we just have to really maintain po yung ating mga intensify. Lalo na yung pag-maintain ng minimum public health standards, kailangan manatili pa rin po yun. Para sa akin po ay yung mabilis magdesisyon at saka yung kanyang is very strong political will na kapag alam niyang ito yung tama, ay kailangan ipa-implement kahit pa maraming bumamatikos because yun nga, kailangan din naman may basihan yung mga desisyon na yon. So yung ganun po na mabilis na desisyon. Well, of course, unang-una po sa ating Pangulong Duterte po, maraming salamat po dahil ho sa inyong termino po, hindi nyo po pinabayaan ang kalusugan ng ating mamamayan, lalo na nagkaroon ho tayo ng COVID-19. You have been firm in your decisions and really supporting all the needs of our people at yun, mga mabilis na pagdesisyon at saka yung andun yung suporta even to our health workers, may mga benefits po na binigay. Maraming salamat po sa inyo at talagang hindi nyo pinabayaan po ang ating concerns ng ating health sector.